Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginoong Constancio Toledano Sr., ang Division Manager Area 3 ng Transportation Department ng PNR. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din sa inyo at sa mga taga-pakinig ninyo. O paano yan, sir? Halos sunod-sunod na po ang aksidente na involved ang mga train ng PNR. Ano po bang ginagawa ng PNR tungkol dito? Yun na wawarningan namin yung mga tao na lalo yung na ginagamit ang release natin na pedestrian, yung iba naman ginagamit yung release natin ng mga relocation operator, din yung mga behikulo na po sa release, pinag-advise natin through media na mag-ingat sa pagpapag-cross ng sa railroad crossing para hindi sila magkaroon ng aksidente. So maliban po dun sa mga warning, dun po sa mga tao, tungkol po nga sa pagtawid at paggamit itong riles ng tren, may iba pa po bang ginagawa ang PNR to make the riles more safe? Yun nga, yung tulad nung kagabi na na-aksidente dito sa may Kipukot, ito si Mr. Rodrigo Oshera. Actually yung skits niya, naibaba niya na. Yun lang ang pakalagay niya ng skits niya sa tabi ng release. Wala pa siya sa tip clearance. Kaya yung skits niya inabot ng train namin kagabi na siyang dahilan na siya natama ng skits niya at natumba siya sa tabi ng release na inabot ng kanyang kamay ang ulo niya ng train. Kaya yun, as a result, naputol yung dalawa niyang kamay at yung ulo niya. Umaangal po yung nagdadamdam anyway, yung kamag-anak po nitong biktima po na hindi pa raw nakikipag-usap ang PNR sa pamilya? Hindi, ang usual din niyan ay yung immediate family ng biktima kailangan pumunta dito sa opisina at magdala sila ng kaukulang dokumento tulad ng police blotter, yung death certificate, din yung request for assistance na i-request nila sa management. Ang my office, yung magpapacilitate naman, para maipadala sa management yung kailang hinihingi. Tulong po yan. Kung magbibigay po ang PNR ng tulong, magkano naman po yung dapat asahan ng pamilya? Doon sa casualty, in case of death, mayroon across the board na approval na 10,000 sa case of death. Depende pa rin sa discretion ng legal namin kung siya ba kinakailangan bigyan ng asistensya kasi tulad ng mga pangyayari na yung tao na natulog sa gitna ng release, yung mga lasing ito pong nagsiskate sa gitna ng release. Ito pong nagsiskate. Nandiyan na yung train na hindi malang tumatabi o tumabi man siya, malapit pa doon sa danger. Kaya nagkaroon tayo ng maraming aksidente. Paano po itong gumagamit ng kariton sa riles? Come again? Paano po itong nagsiskate? Yung ginagamit po yung riles at nilalagyan ng kariton, mabibigyan po ng tulong ng PNR? Yun talagang yung tinatawag na genuine na aksidente na hindi man ginusto ng tao, walang kaluwang kasabayan doon sa biktima. Tulad ito nangyari sa Iriga, na 5 ang namatay. Yung ang GM namin nag-response agad, nabigyan sila ng asistensya despite na wala pang proseso nung talaga ang kailang pangyayari. Doon sa report lang na talagang ang cause of death nila talaga aksidente na nangyari dito ng train. Si GM Rogario nagbigay sa akin ng blanket authority para bigyan sila ng asistensya. Okay, sir. Last question na lang po. Nasaan po yung makinista? Hindi para doon po nakakausap ng PNP? Ngayon, nandoon niya sa Manila, niya yung train natin na may sakay ng mga pasahero na makarating sa kanilang destino. Okay, maraming salamat po, Ginoong Constancio Toledano Sr.